Muli po ang inyong lingkod, si Chef Roy. Kumusta po kayong lahat? Pagpapalain po kayo ng Diyos. Kung dati na po kayo pinagpapalain ng Diyos, patuloy kayong pagpapalain ng Diyos at ingatan hanggang sa buong pamilya po ninyo. Shout out po sa lahat ng manonood ng video ito. Ngayon po ay sasagutin ko po yung mga nagtatanong po na hindi po nila gaano maunawaan na tungkol po sa pagiging, sinabi ko na tungkol sa pagiging Kristiyano at sa batas ni Moises, ng tinuturo ni Moises. Paano po naging magkaiba? Samantalang ang turo ni Moises galing naman sa Diyos Ama. At ang turo ni Jesus galing din po sa Diyos Ama. Sinabi ni Jesus na hindi raw galing sa kanya ang kanyang sinasabi, kundi galing sa nagsugo sa kanya. Diyos Ama ang tinutukoy niya. Kaya galing sa Diyos Ama ang sinasabi ng ating Panginoong Jesus, ang turo niya, at galing naman din sa Diyos Ama ang turo ni Moises. Ayon po sa Old, sa 10 utos. Ganito po yon. Ang yung shortcut po na sagot noon, katunayan po, di ba po ba, yun ang naging dahilan kaya pinatay ang ating Panginoong Jesus. Di ba ba? Di ba pinatay po? Pero kaloob ng Diyos Ama na mamatay ang ating Panginoong Jesus dahil ang kanyang dugo, yun ang panglilinis ng ating kasalanan. Yun ang panghuhugas ng ating kasalanan. Ama, pero bakit kaloob niya na mamatay ang kanyang anak? Wala nang problema yun. Diyos po sila eh. Mabubuhay din naman yun eh. Makapangyarihan yun. Mabubuhay din naman yun. Kaya nabuhay po pagkaraan ng 3 araw. Okay? Ang dugo po na sinasabi ko na panghuhugas ng ating kasalanan, dugo ng ating Panginoong Yesus. Kaya namatay po ang ating Panginoong Yesus. Hindi po yung namatay na inatake. Di ba? Pag inatake, ulan dugo. Matas ang dugo eh. Pero hindi po namatay na naglalakad, may dandaan siyang lasing, sinaksak siya. O kaya may naglalaban, tinamaan ng ligaw na pana. Hindi yon. Talagang sinadya ang patayin. Ang dahilan po, ang tagapagturo ng kautusan, eskriba kung tawagin, hindi sumang-ayon sa turo niya. Ay malinaw po na binago talaga ng Diyos ang batas niya, ang batas ng Diyos na pinadaan niya kay Moises. Malinaw po yon. Napakalinaw po. Tapos po, dumating ating Panginoong Yesus, hindi naniniwala ang mga eskriba. Patuloy pa rin sila sa utos ni Moises. Pinapaliwanag natin Panginoong Yesus na narinig ninyo sa kautusan, huwag kayong makiapid sa hindi ninyo asawa. Okay? Sampul po yun ha. Batas ni Moises yun. Isa sa batas ni Moises. Sabi na ating Panginoong Yesus, ngayon sinasabi ko sa inyo, kapag tumingin ka sa kapwa mo na may masamang pagnanasa ay nakikiapid ka na sa puso. Kita mo? Maliwanag po na binago. At yung mga batas po ng pinapatupad ni Moises, tinuturo ng mga eskriba, mga tagapagturo ng kautusan, makita po natin doon, mabasa po natin na laging kinukontra ng ating Panginoong Yesus. Nagpapagaling siya sa araw ng pamamahinga at bawal naman sa batas ni Moises. Kaya malinaw po, yun po ang dahilan na talagang pinatay natin Panginoong Yesus. Kaya malinaw po sa mga pinaliwanag ko po sa inyo na ang batas ni Moises ay binago ng Diyos. Kaya pinadala niya ang kanyang anak na ating Panginoong Yesus. Ang sino mang sumasampalataya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. May babasahin po ko sa inyo sa, pakinggan po natin, sa Gawa 11:25. Umpisahan po natin sa 25. Gawa, patandaan mo yung 11:25. Ganito po ang nakasulat. Nagpunta si Bernabe sa Tarso upang hanapin si Saulo, at nang kanyang matagpuan ay isinaman niya ito sa Antioquia. 1 taon silang nanatili roon sa Antioquia kasama ng iglesia at nagtuturo sa maraming tao. Doon sa Antioquia, unang tinawag na Kristiyano
ang mga tagasunod ni Jesus. Kita po. Doon sa Antioquia, unang tinawag. So, panahon po ni Saulo po yun, ha? Si Saulo po at si Pablo, iisa. Kasi po noong bad pa si Pablo, inusig niya si Jesus at inusig niya lahat ng sumusunod kay Jesus. Ang pangalan niya noon, Saulo. Okay, Saulo. Yung naging Christian po siya, doon niya binago ng Diyos ang pangalan niya, nagiging Pablo. Siya po si Pablo ngayon, yung narinig po natin na mga ngaral at apostol ng ating Panginoong Hesus. Siya po si Pablo at si Saulo, isa po. Ang binasa po ng yung lingkod, hinanap si Saulo ni Bernabe, si Pablo po yon. At isinama niya sa Antioquia at doon sila isang taon silang namamalagi. Kasama niya ang iglesia. Nauna kong pinaliwanag sa inyo, ang iglesia ay tinipo ng Diyos na kinahabagan. Naglingkod sa Diyos at hinirang ng Diyos. Pag nabuo po yan, ang tawag ng iglesia. Hindi po lugar ng iglesia at hindi po building. At kasama niya yung mga iglesia, ibig sabihin mga naglingkod sa Diyos, mga mananampalataya. Doon sa Antioquia, nagsimulang tawaging Kristiyano ang mga tagasunod ni Jesus. So, malinaw po dito na noong wala pa ang ating Panginoong Jesus, hindi Kristiyano. Siyempre, wala pa si Jesus eh. Hindi Kristiyano. Panahon po nung wala pa ang ating Panginoong Jesus, hindi po iglesia ang tawag noon sa mga sumasamba. Doon sa kung saan ginaganap ang sambahan nila, ang tawag po doon ay sinagoga. Mabasa po natin. Sinagoga po, marami po nagtanong din sa akin kung ano yung sinagoga. Building ba yun? Ang sinagoga po, building yung kung may budget sila, ginawang building. Pero kung nagsimula pa lang sila, pwede naman lagyan ng bubong, tapos dingding, tapos wag lang maulanan. Ayun, sinagoga na yun. Nagtipon sila, pag araw ng pamamahinga, araw ng linggo, doon tinuturo ang lumang tipan. Wala pa bagong tipan noon. Kaya po ang sinagoga at iglesia, magkaiba po yon. Sinagoga, doon itinuturo, doon yung mga eskriba na tuturo ng kautusan ni Moises. Ang Panginoong Hesus naman ay pumapasok din sa sinagoga at doon tinitingnan ng pagturo, binubutasan kung mayroong magagawin mali. Laging mali sa kanila ang ginagawa ng ating Panginoong Hesus na magpapagaling sa oras ng pamamahinga. So nagkukontrahan po yung dalawang turo. Turo ng ating Panginoong Hesus at turo ng mga iskriba, mga tagapagturo ng kautusan, na ang kautusan naman galing kay Moises na galing naman sa Diyos. Ipaliwanag ko na yung lingkod po, bakit binago ng Diyos. Kasi po, masyado pong maiksi, hindi lang naman 10 ang dapat iutos sa atin eh. Ang daming kamalian dyan. Kung 10 utos lang wala namang doon wala namang bisyo doon sa 10 utos. Kaya, hindi lang po 10 utos. Hindi lang po 10 utos ang dapat ang dapat malaman natin na ayaw ng Diyos. At pinahaba po ng ating Panginoon Hesus. At yung 10 utos po, kasama, yung pong utos ni Moises, na galing sa Diyos, pag nagkasala, magkatay ng baka o kambing, depende sa laki ng kasalanan, ihandog doon, paduduguin. Ihandog, bayad ka sa kasalanan. Ginawa naman ng mga mayayaman, sinadyang magkasala dahil may panghandog. Kaya hindi naging kalugod sa Diyos, kaya pinalitan ng Diyos at pinahaba po yung mga kautusan. At sinabi po doon na huwag kang papatay. Okay? Doon sa lumang tipan. Ang sabi naman ng Panginoon Hesus, binawal niya na huwag kang mapuot. Kasi nga, yung puot, yun ang pinagmulan para pumatay. Binago po yun. Kaya po, malinaw po dito na pinaliwanag yung lingkod, marami po kasing nagtatanong na bakit kulang nasabi na magkaiba yung utos ni Moises at utos ng ating Panginoong Hesus. Magkaiba yung turo ni Moises at turo ng Panginoong Hesus. Magkaiba po. Magbulay-bulay din po tayo, magbasa tayo ng Biblia. Huwag po tayong agad-agad depende sa mga naunang turo. Kasi po, mayroon po nakakaintindi naman na nagtuturo. Nagturo sila sa turo ng ating Panginoong Hesus. Okay, araw-araw yun ang tinuturo. Lahat ng turo ng ating Panginoong Hesus,
tinuro niya. May isa silang nilabag. Ano, pagdating sa bigayan, nalingin sa ikapo. Ang ikapo po, ikasampung bahagi. Mali po yun, hindi po yung tinuro ni Jesus. Ang turo ng ating Panginoon Jesus, biblical din, sa ibang araw po talakayan natin, magbigay ang bawat kapatid, sa iglesia po yun, ang bawat kapatid ay magbigay ng taos puso ayon sa kanyang pasya. Dahil kinalugdan ng Diyos ang magbigay ng taos puso. Kaya yung iba namang sambahan na naningin ng 10%, nagkasala para yung mga member nila. Kasi nga, pag tuwing hiningian lang sa 10 bahagi sa kanyang kinikita, nagsabi-sabi, ay di nagkasala. Kasi ang sabi ng ating Panginoon Jesus, dahil ang magbigay ng ayon sa kanyang kalooban, maluwag sa kalooban, ay kinalugdan ng Diyos. Siyempre po, yung pang utos ng ating Panginoon Jesus po, wala lang ikapo. Pero yung iba, turo, tinuro niya ang turo ng ating Panginoon Jesus, pagdating sa bigayan, kay Moses sila kumuha. Lipas na po yun. Panahon ng mga paring Levita, gano'n po. Muli po ang inyong lingkod, si Chef Roy. Ingatan po kayo ng Diyos. Pagpalain kahit saan po kayo naroon.